Nagsisimula ang ating kwento habang dahan-daang nagigising ang isang babae na si Leon sa isang madilim na silid. Hindi kalayuan sa kanya, may isang kumikislap na cellphone na nagpapakita ng mga salitang, "Night has come." Sa mismong ibabaw ng cellphone ay may nakahandusay na bangkay. Sa sobrang takot, tumakbo palabas ng silid si Leon at nagmamadaling pumunta sa isang swimming pool. Bigla namang may isang babae na tumalon sa tubig at dahan-daang lumalangoy papunta sa kanya. Lumingon si Leon at tumakbo ng taranta. Pero may isang tao na tumama sa kanya mula sa likod at nawalan siya ng malay. Sa sumunod na segundo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Panaginip lang pala ang lahat. Ngayon ang araw ng class trip ng paaralan. Sa loob ng bus, masayang naglalaro ng mafia ang lahat. Pero hindi maalis ni Leon ang kanyang tingin kay Junhee, ang lalaking lihim niyang gusto. Hinikayat siya ng kaibigan niyang si Jongwan na umupo sa tabi ni Junhee para mas mapagmasdan niya ito ng malapitan. Kasabay nito, abala naman si Jongwan sa pagsusulat ng code para sa isang laro. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating ang klase sa training center. Habang bumababa si Leon mula sa bus, tumingin siya sa paligid at pakiramdam niya ay parang nakapunta na siya rito noon. Sa entrada, iniskan ng lahat ang isang QR code para makakonekta sa Wi-Fi. Tanging si Leon lamang ang nanatiling maingat at tumangging i-scan ito. Walang signal ng cellphone sa loob ng training center kaya hindi makontak ng guro ang sinuman sa labas. Hiniling niya kay Junhee, ang class president, na bantayan ang mga estudyante habang tinitingnan niya ang sitwasyon. Pero sa mismong sandaling umalis siya, biglang namatay ang mga ilaw. Isang taong nakaputi ang lumitaw mula sa dilim. Habang nagsisimula ng mataranta ang lahat, biglang bumukas ang mga emergency light. Agad na napagtanto ng mga estudyante na si Yul lang pala yun na nagbibiro. Sinamantala niya ang pagkakataon para magkwento ng nakakatakot na istorya. Ayon sa kanya, may isang babaeng estudyante sa high school na nagpakamatay noon sa lugar na yun. Binalaan niya ang lahat na huwag kailanman tumingin sa salamin o lumingon sa likod pagkatapos ng hating gabi. Hindi naniwala si Leon kahit isang salita sa kanyang sinabi. Bumalik siya sa kanyang silid kasama si Jongwan. Maya-maya, isang laro na tinatawag na Mafia ang automatikong na-install sa cellphone ng lahat. Mas nakakapagtaka pa, kusang nagbukas ang laro at si Leon ay nabigyan ng papel bilang isang citizen. Random na binigyan ng laro ang bawat estudyante ng isa sa apat na role: citizen, doctor, detective, o mafia. Mula alas 8 ng umaga hanggang hating gabi, kailangang bumoto ang lahat para mahanap ang mafia. Ang manlalarong makakatanggap ng pinakamaraming boto ay papatayin at ibubunyag ang kanyang tunay na role. Pagkatapos nito, matutulog ang lahat maliban sa mafia. Bago sumapit ang alas 6 ng umaga, kailangang may mapatay ang mafia. Magtatapos lamang ang laro kapag nabura ng Team Citizen o Team Mafia ang kabilang panig. Sa una, iniisip ng lahat na isa na naman itong biro ni Yul kaya siya ang sabay-sabay nilang binoto. Pero mabilis na napansin ni Leon na may mali. Hindi pa nga nairerehistro ng mga staff ang mga estudyante, pero nasa laro na agad ang pangalan ng lahat. Napansin din ni Jongwan na kahit walang signal ay gumagana pa rin ang laro. Agad silang lumapit kay Junhee para pag-usapan kung ano ang dapat gawin. Pero nakakapagtaka, dahil bigla na lamang nawala ang lahat ng guro at staff. Sinubukan ni Leon na tumawag para humingi ng tulong gamit ang landline, pero hindi rin yun gumana. Sa mismong sandaling yun, may isang babae na tumakbo papunta sa kanya at sinabing pumunta siya sa swimming pool. Pagpasok ni Leon sa loob, natigilan siya. Eksaktong-eksakto ang lahat sa nakita niya sa kanyang bangungot. Sa sumunod na segundo, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Lumalabas na kaarawan pala ni Leon ngayon at naghanda ng surprise party ang kanyang mga kaklase para sa kanya. Pero napansin ni Jongwan na may kakaiba rito dahil karamihan sa mga estudyanteng ito ay halos hindi naman nakikipag-usap kay Leon. Biglang itinulak ng babaeng nangunguna sa grupo si Leon papunta sa pool. Siya si So-mi, ang vice class president, na may gusto rin kay Junhee. Dahil nagseselos siya sa pagiging malapit ni Leon kay Junhee. Nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Desperadong lumangoy si Leon papunta sa gilid ng pool, pero bigla niyang naramdaman na may humihila sa kanyang binti mula sa ilalim ng tubig. Sa kabutihang palad, dumating si Junhee sa tamang oras at hinayla siya palabas para mailigtas.
Nang muling magising si Leon, nakahiga na siya sa infirmary. Hindi pa rin siya makapagpigil sa pagkabigla sa lahat ng nangyari. Sa sandaling yun, pumasok si Somi at ang iba pa habang umiiyak at humihingi ng tawad sa kanya. Hindi na pinalaki ni Leon ang isyo dahil mas mahalaga para sa kanya ang malaman ang katotohanan tungkol sa misteryosong laro. Biglang nag-anunsyo ang loudspeaker na 1 minuto na lamang ang natitira bago matapos ang botohan. Nang umabot sa 0 ang countdown, si Yul ang nakatanggap ng pinakamaraming boto at agad na ipapatupad ang kanyang execution. Sa una, walang seryosong nag-isip tungkol dito. Pero biglang napahawak si Yul sa kanyang ulo sa matinding sakit habang tuluyang pumuti ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang ibinangga ang kanyang ulo sa sahig bago tumakbo papunta sa bintana at tumalon. Muling tumunog ang anunsyo at ibinunyag na si Yul ay isang citizen. Habang nagsisimulang tumugtog ang musika, biglang bumagsak ang lahat at nawala ng malay. Hindi sila nagising hanggang alas 6 ng umaga. Tumakbo si Leon papunta sa bintana at nakumpirma niyang patay na talaga si Yul. Maya-maya, isa na namang anunsyo ang nagsiwalat na si Choi, isang miyembro ng mafia, ay na-execute noong gabi. Dahil sa balitang yon, nagkagulo at nataranta ang lahat. May ilang lalaki na nag-isip na baka ang taong nasa likod ng laro ay nagtatago sa broadcast room. Agad silang tumakbo roon ngunit natuklasan nilang wala itong laman. Kasabay nito, natagpuan ni Leon at ng iba pa ang bangkay ni Choi sa restroom. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinuri ito. Hindi pa tuluyang natutuyo ang dugo. Ibig sabihin ay kamakailan lamang siya napatay. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Junhee na pangunahan ang lahat palabas sa mapanganib na lugar na iyon. Pero muli silang pinutol ng isang anunsyo na nagbabala na dapat manatili ang laro sa loob ng itinakdang lugar. Napansin ni Junhee ang isang kakaibang puting linya sa lupa at agad niyang sinabihan ang lahat na huwag itong tatawirin. Hindi pinansin ng dalawang lalaki ang kanyang babala. Tinawid pa rin nila ang linya. Sa mismong sandaling nilabag nila ang patakaran. Agad silang na-execute. Kaagad na pumuti ang kanilang mga mata at paulit-ulit nilang ibinangga ang kanilang mga ulo sa isa't isa hanggang sa mamatay sila. Pagkatapos nito, ibinunyag ng anunsyo na pareho silang mga citizen. Nang makita ito, wala nang ibang pagpipilian ang mga nakaligtas kundi bumalik sa hotel. Pakiramdam ng lahat ay wala na silang magawa. Ang tanging pag-asa nila ay ang kanilang homeroom teacher na hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Umakyat sina Leon at ang iba pa sa rooftop upang maghanap ng signal ng cellphone. Napansin ni Leon na ang buong lugar ay napapalibutan ng mahabang puting linya. Matapos nila itong maingat na subukan, napag-alaman nilang ligtas sila hanggat nananatili sila sa loob ng linya. Ibig sabihin, maaaring ang linyang iyon ang magturo sa kanila ng daan palabas. Pagkatapos suriin ang mapa, natuklasan nila na umaabot ang linya hanggang sa tuktok ng bundok. Matapos itong pag-usapan, nagpasya si Junhee na pangunahan ang mas malalakas na estudyante paakyat ng bundok habang sinusundan ang puting linya upang maghanap ng tulong. Ang lahat ng iba pa ay naiwan sa hotel upang maghintay ng balita. Pagkaalis nila, may biglang tumawag sa pangalan ni Leon. Lumingon siya kay Jongwan, pero iginiit ni Jongwan na wala siyang sinabi. Dahil sa mainit na panahon, iminungkahi ni Leon na ilipat ang mga bangkay ng mga biktima sa walk-in freezer upang mapabagal ang kanilang pagkabulok. Bago gawin yon, kinuhanan muna ni Leon ng mga litrato ang crime scene para maibigay niya ang mga ito sa pulisya sa hinaharap. Pagkatapos, nakakita siya ng isang cellphone sa kalapit na stall kasama ang isang fire extinguisher na may bahid ng dugo. Napansin din niya na lahat ng sugat ni Choi ay nasa noo lamang, at walang anumang palatandaan sa kanyang mga kamay na nagsasabing nakipaglaban siya. Isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Bakit papatayin ng mafia ang sarili nilang kasamahan? Dahil hindi niya ito masagot, nagpasya muna siyang tulungan ang lahat sa paglilipat ng mga bangkay. Pagkatapos nito, may napansin na kakaiba ang top student na si Da Bomb. Ang baterya ng cellphone ng bawat nakaligtas ay nakapirmi sa 56%. Pero ang mga cellphone ng lahat ng namatay na estudyante ay hindi na kahit mabuksan. Sa mismong sandaling yon, muli na namang narinig ni Leon ang isang taong tumatawag sa kanyang pangalan. Nagsimula siyang mag-isip kung totoo nga ba ang kwentong multo na ikinwento ni Yul. Pero hindi naniniwala si Jongwan sa mga multo at sinabi nitong tigilan na niya ang kakaisip. Samantala,
Pinangunahan ni Junhee ang ilang kaklase paakyat ng bundok habang maingat na sinusundan ang puting linya. Habang nasa daan, nadulas at nahulog ang isang babae, pero mabuti na lang at hindi niya natawid ang linya. Nagpatuloy ang grupo sa pag-akyat at sa wakas ay narating nila ang tuktok. Pero doon mismo biglang natapos ang puting hangganan. Naramdaman ng isang lalaki na may mali kaya sinuri niya ang paligid gamit ang kanyang kamera. At tama nga siya, may 2 taong nakatayo sa malayo. Kahit gaano sila kalakas sumigaw, hindi man lang tumugon ang 2 taong yun. Mas nakakapagtaka pa, ni hindi man lang sila gumagalaw. Kahit ang mga sigol sa himpapawid ay tila nakapirmi rin sa kanilang kinalalagyan. Dahil sa nakakatakot na tanawing yun, natulala ang lahat. Tumanggi sina So-mi at isa pang estudyanteng si Kim na sumuko at nagpasya silang maghanap pa ng ibang daan palabas. Bigla namang nawala ng balanse si Kim at likas na hinawakan ang kamay ni So-mi. Dahil natakot na mahaila rin siya pababa, mabilis siyang kumalas. Gamulong si Kim palabas ng puting linya. Agad na inanunsyo na nilabag ni Kim ang mga patakaran at siya ay may execute. Lahat ay nagmamadaling lumapit at desperadong sinubukang hilahin siya pabalik. Pero huli na ang lahat. Wala na silang nagawa kundi panoorin siyang mamatay sa harap mismo nila. Hindi nagtagal, nakatanggap ang mga estudyanteng naiwan sa hotel ng abiso na patay na si Kim. Ibinunyag rin na citizen ang kanyang role. Sa huli, pinangunahan ni Junhee ang lahat pabalik sa hotel habang bigo at nawawala ng pag-asa. Sinabi niya sa kanila na sarado ang lahat ng daan palabas. Hanggat hindi natatapos ang laro, walang sino man ang makakalabas. Sinisi ni Leon ang kanyang sarili, iniisip na kung hindi niya iminungkahi ang paghanap ng daan sa bundok, buhay pa sana si Kim. Inalo siya ni Jong-won at sinabing huwag niyang sisihin ang kanyang sarili. Sa ngayon, ang pinakamahalagang gawin ay manatiling kalmado at maghanap ng ibang paraan para makatakas. Habang naglalakad silang dalawa sa tapat ng opisina, may narinig silang malalakas na ingay mula sa loob. Binuksan nila ang pinto at nakita nilang galit na galit si Junhee. Inabot ni Leon ang isang teleponong walang tigil sa pagring, pero agad siyang pinigilan ni Junhee. Peke ang mga tawag, hindi naman talaga nakakonekta ang linya ng telepono. Mas malala pa rito, walang laman ang lahat ng folder sa bookshelf at wala ni isang computer ang gumagana. Ang buong opisina ay parang isang maingat na inihandang set lamang. Mas lalo nitong tinakat ang lahat. Walang nakakaalam kung sino ang susunod na mamamatay. Tinipon ni Junhee ang lahat sa auditorium at sinabi niyang huwag silang boboto. Baka sakaling mabuhay ang lahat kung walang boboto. Para masigurong walang lihim na boboto, inilagay ng lahat ang kanilang mga cellphone sa isang timba. Pero si Kyung-jun, na siyang nangongolekta ng mga cellphone, ay lihim na itinago ang sarili niyang cellphone. Hindi nagtagal, sumapit ang hating gabi. Nagsimula ng maniwala ang lahat na ligtas na sila. Pero bigla, nang walang anumang babala, nag-anunsyo na kailangang bumoto ng lahat ng manlalaro para sa mafia. Hinikayat ni Junhee ang lahat na maghintay pa ng kaunti. Baka sakaling magbago pa ang sitwasyon. Biglang may 2 estudyante na na-execute agad sa mismong lugar dahil sa paglabag sa mga patakaran. Nang makita ito, agad na inilabas ni Kyung-jun ang kanyang cellphone at bumoto. Agad namang nagtakbuhan ng iba papunta sa timba at nagunahan para mabawi ang kanilang mga cellphone. Habang parami ng parami ang namamatay dahil sa naging desisyon ni Kyung-jun, nilamon si Junhee ng matinding konsensya. Samantala, bumoto naman ang lahat para sa taong pinaghihinalaan nilang mafia. Ang pangunahing pinaghihinalaan ay si Baek, ang babaeng nanghikayat sa lahat na iboto si Yul noong unang botohan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napagtanto ni Leon ang tunay na layunin ng laro. Ang layunin nito ay pag-awayin at pagdudahan ng lahat ang isa't isa. Pero hanggat nahahati ang mga boto, walang makakakuha ng sapat na boto para ma-execute. Sinunod ng ilang estudyante ang ideya ni Leon at hinati-hati nila ang kanilang mga boto. Pero sa huli, si Baek pa rin ang nakatanggap ng pinakamaraming boto. Nang ibunyag ang kanyang tunay na role, lumabas na isa lamang siyang civilian. Tuluyang napaiyak si Baek, paulit-ulit niyang sinasabing hindi siya ang mafia, pero walang naniwala sa kanya. Pagkatapos ng botohan, muli na namang nakatulog ang lahat. Katulad ng nakaraang gabi, nagsimula na naman ang mafia sa kanilang pangangaso. Kinabukasan, nagising ang lahat at natuklasang mas marami na namang bangkay.
Dahil dito, labis na nalungkot at nasaktan ang buong grupo. May isang babae na nakatuklas na ang kanyang kaibigan ay na-execute ng mafia noong gabi. At isa rin pala itong civilian. Agad na sinisi ng lahat si Junhee. Naniniwala silang kung hindi niya ipinag-utos na kunin ang mga cellphone ng lahat, hindi sana ganoon karami ang namatay. Dahil sa matinding konsensya, naisip pa ni Junhee na tumawid sa puting linya bilang kapalit ng kanyang pagkakamali. Pero sa huling sandali, natauhan siya. Samantala, sinabi ni Leon sa lahat na manatiling kalmado at ilipat muna ang mga bangkay sa freezer. Nang makita niyang lubhang nalulungkot si Junhee, mahinahon niya itong inalo. Sinabi niya na kahit ano pa ang naging desisyon nila, may mamamatay pa rin. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap sila ng paraan para makatakas. Habang paalis na sila, biglang natamba ang isang kahon sa likuran nila. Lumapit si Leon upang tingnan ito at may napansin siyang kakaiba sa pader. Habang kinakapa niya ito, aksidente niyang nabuksan ng isang lihim na daanan, at biglang may multong lumabas mula rito. Agad na nagtakbuhan ng iba matapos marinig ang sigaw. Ngunit pagdating nila, nakita nilang inaatake ng hika si Leon. Mabilis na kinuha ni Junhee ang kanyang inhaler. Pero kahit nagamit niya ito, nawalan pa rin siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, tinipon ni Junhee ang lahat upang pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Pero sa puntong yon, takot na ang lahat at tinitingnan nila ang bawat isa bilang posibleng mafia. Sa sandaling yon, sinabi ng isang lalaking nagngangalang Ram na nakita niyang nagtago ng cellphone si Kyung-jun. Dahil dito, naniniwala siyang si Kyung-jun ang mafia. Agad namang gumanti ng paratang si Kyung-jun. Sinabi niya na umamin ng nararamdaman si Ram sa babaeng napatay noong nakaraang gabi. Pero tinanggihan siya nito, kaya posibleng pinatay niya ito bilang paghihiganti. Pagkatapos nito, bumoto siya at ang dalawa niyang tagasunod laban kay Ram. Sinuhulan pa nila ng pagkain ang ilang mahihinang loob na estudyante upang hikayatin silang bumoto laban kay Ram. Hindi nagtagal, nagising si Leon at agad na pumunta kay Junhee upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa mga oras na yon, napansin ni Ram na marami nang bumoboto laban sa kanya. Agad niyang binago ang isip ng mga tao at sinabi, matagal nang nambubuli si Kyung-jun at karapat-dapat siyang mamatay. Sinabi rin niya na ang isang taong makasarili tulad ni Kyung-jun ay patuloy lamang na magsisisi ng iba para mailigtas ang sarili niya. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, bumoto rin ang karamihan ng mga estudyante laban kay Kyung-jun. Upang makahanap ng paraan para maprotektahan ang lahat, nagpasya si Leon na isugal ang pagpasok sa lihim na daanan. Hindi nagtagal, naapakan niya ang isang patibong at nahulog sa isang malalim na hukay. Mabilis siyang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa dulo ng daanan, natagpuan niya ang isang surveillance room na nagmo-monitor sa bawat sulok ng hotel. Sa mismong sandaling yon, may isang madilim na anino ang mabilis na dumaan sa pintuan. Agad itong hinabol ni Leon. Pero aksidente siyang napasok sa isang pasilyong parang maze at natrap sa loob. Biglang may isang teleponong nagsimulang mag-ring sa isa sa mga silid. Mabilis na pumasok si Leon sa loob, ngunit agad siyang nakulong doon. Dinampot niya ang telepono, pero wala siyang narinig kundi katahimikan mula sa kabilang linya. Nagsimula siyang maghanap ng mga posibleng bakas sa silid at kalaunan ay nakakita siya ng isang class picture. Nakakapagtaka, dahil halos lahat ng mukha ng mga estudyante sa larawan ay kinayod o sinira, maliban sa isang babae. Biglang yumanig ang isang tambak ng mga lumang gamit sa sulok. Agad na tinanggal ni Leon ang kainahinalang larawan at nagmadaling lumapit doon. Doon niya natuklasan ang isa pang lihim na daanan. Sinundan niya ang daanan at kalaunan ay nakabalik siya sa freezer. Ipinakita ni Leon ang larawan sa lahat at ipinaliwanag ang lahat ng kanyang naranasan. Gayunpaman, nahirapan si Jongwon na paniwalaan ang kanyang kwento. Mas maaga, nang matagal nang nawawala si Leon, pumasok din siya sa lihim na daanan upang hanapin ito. Pero pagdating niya sa dulo, isang solidong pader lamang ang kanyang nakita. Sa sandaling yon, kahit si Leon ay hindi maipaliwanag ang mga kakaibang pangyayaring ito. Pero sigurado siya na ang babaeng nasa larawan ay siya ring multong nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Habang sinusubukan ng lahat na unawain ang nangyayari, biglang nagmamadaling pumasok si Junhee at sinabing nawawala si Ram ilang sandali pa lamang ang nakalipas.
Dahil dito, hinikayat ni Somi at ng iba pa ang huling dalawang manlalaro na bumoto laban kay Kyung-jun upang mailigtas si Ram. Pero isang babaeng nagngangalang Jisoo ang nag-aalala na baka si Ram talaga ang mafia. Kaya iginiit niyang pag-isipan muna ito bago gumawa ng desisyon. Walang makapagpabago ng kanyang isip, kaya nagpasya silang bigyan pa ng kaunting oras ang magkasintahan. Samantala, natuklasan ni Kyung-jun na isang boto lamang ang pagitan niya kay Ram. Inutusan niya ang isang babae na akitin si Ram papunta sa isang silid. Pagkatapos, malupit niya itong pinahirapan upang pilitin itong umamin na siya ang mafia. Habang hinahanap ng lahat si Ram, biglang narinig ang nanginginig nitong boses mula sa mga speaker. Inamin niya na siya ang mafia at sinabi rin niyang siya ang pumatay sa babaeng tumanggi sa kanyang pag-amin ng nararamdaman. Agad na napagtanto ni Lee Yoon na may mali. Pinangunahan niya ang lahat papunta sa broadcast room. Iwinasiwas ni Junhee ang isang palakol at binasag ang pinto. Sa wakas ay natagpuan nila si Ram na halos wala ng buhay. Pero huli na ang lahat. Pagkarinig sa anunsyo, agad na ibinoto ni Jisoo at ng kanyang nobyo si Ram. Sa huli, si Ram ang nakatanggap ng pinakamaraming boto at hinatulan siyang mamatay. Nagpakawala si Ram ng galit na sigaw at nagpasya siyang isama si Kyung-jun sa kanyang pagbagsak. Pero sa mismong sandaling iwinasiwas niya ang palakol, muling tumunog ang anunsyo at agad siyang namatay. Ibinunyag na siya nga ang mafia, at totoong siya ang pumatay sa inosenteng babae. Nang mapagtanto ng lahat na malapit nang magsimula ang sleep phase, nagmadali silang maghanap ng mapagtataguan bago muling umatake ang mafia. Habang tumutugtog ang musika, muli silang nakatulog. Nagsimula na naman ang isa pang nakakatakot na gabi. Kinabukasan, nagising ang lahat habang hindi pa rin makalimutan ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Pagkatapos, inanunsyo ng broadcast na si Jisoo ay na-execute ng mafia noong gabi. Ibinunyag na citizen ang kanyang role. Kahit nawawalan na ng pag-asa ang lahat, alam nilang wala silang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pakikipaglaban para mabuhay. Tinipon ni Kyung-jun ang lahat at tinanong kung sino ang pinaghihinalaan nilang mafia. Plano niyang pumili ng isang sospek at pangunahan ang lahat sa pagboto laban dito. Agad namang tumutol sina Junhee at ang iba pa. Iginiit nila na bawat boto ay nagdedesisyon ng buhay ng isang tao, kaya hindi nila ito maaaring basta-bastang gawin. Pero ipinilit ni Kyung-jun na sinubukan siyang patayin ni Ram bago ito namatay, at patunay daw yun na isa lamang siyang citizen. Sinabi rin niya na isa sa mga taong bumoto laban sa kanya noong nakaraan ay tiyak na mafia. Nang makita niyang nag-aalangan ng lahat, ibinaling ni Kyung-jun ang kanyang atensyon kay Junhee. Sinabi niyang masyadong pinilit ni Junhee na iligtas si Ram noong nakaraang gabi, kaya posible rin daw na isa itong mafia. Agad na namagitan si Lee Yoon upang ipagtanggol si Junhee. Binalaan niya si Kyung-jun na huwag magparatang sa ibang tao dahil lamang sa personal na galit. Upang mapatunayan na inosente si Junhee, dinala ni Lee Yoon ang lahat sa surveillance room, umaasang makakahanap sila ng ebidensya. Pero sa kasamaang palad, nabura na ang lahat ng footage. Agad na ibinalik ni Kyung-jun ang paratang sa kanya. Iginiit niyang si Lee Yoon ang totoong mafia at siya ang unang bumoto laban dito. Mabilis namang sumunod ang kanyang mga tagasunod. Agad na sinabi ni Jong-wan sa lahat na huwag muna silang bumoto. Ayon sa kanya, kaya niyang maibalik ang mga naburang video bago mag-alas 11 ng gabi. Tuluyang natarante si Lee Yoon dahil natatakot siyang lahat ay bumoto laban sa kanya. Marahang pinunasan ni Junhee ang mga luha sa kanyang mukha at sinabing hindi niya hahayaang mamatay siya sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, nagawa ni Jong-wan na maibalik ang bahagi ng security footage. Habang naghahanda na ang lahat na tingnan kung sino ang pumasok sa silid ni Jisoo noong nakaraang gabi, biglang nagliyab ang computer. Mas nakakapagtaka pa, dahil sa isa pang monitor ay may nakita silang isang babae na biglang lumitaw sa tabi ng swimming pool na parang nanggaling sa wala. Agad siyang nakilala ni Lee Yoon. Siya ang parehong babaeng nasa group photo. Pinatunayan nito na may iba pang tao sa loob ng gusali. Naniniwala si Lee Yoon na ang paghahanap sa taong nasa likod ng laro ang susi para makalabas sila. Agad na tumakbo ang lahat papunta sa pool, ngunit wala silang nakitang kahit anong bakas. Habang papalapit ang deadline ng botohan, mayroon ng 4 na boto si Lee Yoon. Para mailigtas siya, hiniling ni Junhee sa 4 pang estudyante na siya naman ang iboto, habang ang iba ay boboto sa magkakaibang tao.
Sa ganoong paraan, walang iisang tao ang magkakaroon ng pinakamaraming boto at baka walang ma-execute. Pero inanunsyo ng sistema na magkapatas sina Leon at Junhee sa unang pwesto. Kailangang magsagawa ng pangalawang botohan ang mga natitirang manlalaro sa loob ng 5 minuto, kung hindi ay may execute ang lahat. Sa harap ng desperadong sitwasyong ito, tuluyan ang sumuko si Junhee. Gusto niyang mabuhay si Leon, at nais din niyang akuin ang responsibilidad sa aksidenteng naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao. Kaya sa harap ng lahat, inamin niyang siya ang mafia. Gaya ng inaasahan, si Junhee ang nakatanggap ng pinakamaraming boto at hinatulan ng execution. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa swimming pool. Ngunit ang totoong mafia ay si So-mi, ang Vice Class President. Noong nakaraang gabi, gumamit siya ng palakol upang sirain ang pinto ng silid ni Jisoo at pinatay niya ito. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa unang gabi. Matapos makatulog ang lahat ng estudyante, nagising ang lahat ng miyembro ng mafia, kabilang si So-mi. Ayon sa mga patakaran, kailangan nilang mag-execute ng isang manlalaro bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Kung hindi, isang miyembro ng mafia ang may execute bilang kapalit. Agad na nataranta ang lahat dahil walang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Nang sumapit ang alas 6, biglang nagsimulang kumilos ng kakaiba ang isang lalaki at paulit-ulit na ibinangga ang kanyang ulo sa pader. Siya si Choi, ang parehong estudyanteng kalaunan ay natagpuang patay sa restroom. Para manatiling buhay, wala nang ibang pagpipilian ang mafia kundi patayin ang kanilang mga kaklase. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi matanggap ni So-mi na isinakripisyo ni Junhee, ang lalaking mahal niya, ang sarili nito upang iligtas si Leon. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol at naghanda na siyang patayin mismo si Leon. Gayunpaman, ipinaalam ng sistema sa kanya na kailangang magkaisa ang lahat ng miyembro ng mafia sa pagpili ng iisang target. Kinabukasan, nagising si Leon at agad na tumakbo papunta sa swimming pool. Hinayla niya si Junhee palabas ng tubig at sa wakas ay inamin niya ang kanyang tunay na nararamdaman para rito. Lihim niya itong nagustuhan sa buong panahong yon, pero hindi siya kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang nararamdaman. Sa mismong sandaling yon, muling tumunog ang anunsyo. Bago matapos ang huling botohan, isang manlalaro na may role na doktor ang gumamit ng kanyang healing ability kay Junhee. Sa sumunod na segundo, iminulat ni Junhee ang kanyang mga mata at muling nabuhay. Bago pa man makapagdiwang ang lahat, dumating ang isa pang masamang balita. Noong nakaraang gabi, pinatay ng mafia ang isang lalaking may role na citizen. Ang biktima ay si Shin, isa sa mga tagasunod ni Kyung-jun. Kinuhanan muna ni Leon ng mga litrato ang crime scene bago maingat na suriin ang bangkay. Nakita niyang puno ng mga saksak ang katawan ni Shin, na nagpapakitang talagang siniguro ng mafia na mamatay siya. Doon napansin ng isang tao ang isang nakasulat sa pader. Nakasulat doon na si Junhee ay isang civilian at may pirma ng pulisya. Muli na namang nagtipon ang lahat upang pag-usapan kung sino ang pumatay kay Shin. Ang pangunahing sospek ay si Kim, isa sa mga tagasunod ni Kyung-jun. Bago pinatay si Shin, buong panahon nakasama niya si Kim at natatakpan pa ito ng dugo. Maging si Kyung-jun ay sumang-ayon dito. Sinabi niyang madalas na binabuli ni Shin si Kim, kaya posibleng napatay niya ito dahil sa sobrang galit. Pero naging emosyonal si Kim at mariing itinangging siya ang pumatay kay Shin. Para malaman ang katotohanan, iminungkahi ni Junhee na maghiwa-hiwalay muna ang lahat para mag-imbestiga, pagkatapos ay muli silang magkita bago ang botohan sa gabi. Maya-maya, napansin ni Junhee ang kamera at naalala niya ang kakaibang litrato na kinuha na nila sa bundok noon. Agad na tiningnan ni Leon ang iba pang mga litrato at natuklasan niyang malabo ang mga mukha ng lahat, katulad ng group photo na nakita niya noon. Para malaman kung bakit ito nangyayari, patuloy siyang kumuha ng mas maraming litrato at sinubukan ang iba't ibang sitwasyon. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay. Sinundan niya ang tunog at nakakita siya ng isang susi na nakatago sa ilalim ng sahig. Sa sandaling yun, binigyan siya ng sistema ng isang lihim na misyon, hanapin ang host ng laro. Biglang pumasok sa silid ang iba. Agad silang kinuha na ni Leon ng litrato at nakita niyang kakaiba na naman ang hitsura ng mga mukha nilang lahat. Sinabi niya sa lahat ang tungkol sa susi at sa lihim na misyon, umaasang maaari silang maghiwa-hiwalay at maghanap ng mga bakas.
Pero hindi sumang-ayon si Jong-wan sa pagbabahagi ng impormasyong yun. Tutal, si Lee Yun lamang ang nakatanggap ng lihim na misyon. Kung kikilos sila agad ng walang matibay na ebidensya, lalo lamang maghahinala ang lahat. Sa ibang lugar, binalika ni Kim sa kanyang isip ang mga nangyari noong nakaraang gabi at bigla niyang napagtanto na si Kyung-jun lamang ang nakakaalam kung saan sila nagtatago ni Shin. Lihim niyang sinundan si Kyung-jun at nahuli niya itong nagtatago ng madugong palakol sa loob ng isang fire cabinet. Agad na kinuha ni Kim ang palakol at hinarap si Kyung-jun. Pero pagkatapos, nahuli niya si Kyung-jun habang sinusubukan itong itapon ang isang jacket na may bahid ng dugo. Habang nagtatalo sila, bigla nilang napansin ang isa pang lalaki na nagtatago sa labas ng pinto. Naniniwala ang lalaki na pareho silang mafia at nagpasya siyang sabihin ito sa lahat. Agad na tumakbo ang dalawa para pigilan siya, pero aksidente nila siyang naitulak sa sahig at nagtamo siya ng malubhang pinsala sa ulo. Dahil natakot silang paniwalaan ng lahat na mafia sila kapag lumabas ang katotohanan, sinenyasan ni Kyung-jun si Kim na tapusin na siya. Walang magawa ang lalaki kundi panoorin silang umalis at kalaunan ay namatay siya. Sa totoo lang, ang lalaki ay ang doktor. Kaya niyang protektahan ang isang manlalaro mula sa pag-atake ng mafia. Kahit ang manlalarong yun ay may boto hanggang mamatay. Kaya niya itong buhayin muli. Gayunpaman, isang beses lang niya magagamit ang kakayahang ito kada 48 oras. Mas maaga, aksidente niyang nalaman na umamin si Junhee na siya ang mafia para lamang mailigtas si Leon. Kaya ginamit niya ang kanyang skill kay Junhee at matagumpay niya itong nabuhay muli. Nang mabalitaan ng lahat ang pagkamatay ng lalaki, agad silang nagtakbuhan papunta sa storage room. Nakakita si Leon ng mga palatandaan ng matinding pakikipaglaban sa buong lugar. May ilang sugat din sa ulo ang biktima, kaya napagpasyahan niyang may umatake at pumatay sa kanya. Pagkatapos, naghanap siya ng mga bakas at nakakita ng rubber mat sa sahig kasama ang isang brick na may bahid ng dugo. Biglang napansin ng isang tao ang isang bagong mensahe mula sa pulisya sa pader. Nakasulat doon na parehong mafia sina Junhee at The Bomb. Pero salungat ito sa naunang mensahe na nagsasabing civilian si Junhee. Malinaw na peke ang isa sa mga mensahe at ginawa lamang para lituhin ang lahat. Sinabi ni Kyung-jun sa lahat na ibigay sa kanya ang kanilang mga cellphone para malaman niya kung sino ang totoong detective. Pero pinigilan siya ni Leon at sinabi niyang alam na niya kung sino ang pumatay. Dinala niya ang lahat pabalik sa lugar kung saan pinatay si Shin at ipinakita ang rubber mat na nakita niya sa storage room. Matapos ikumpara ang mga bakas ng paa, napagtanto niyang eksaktong nagtutugma ang mga ito. Ibig sabihin, iisang tao ang pumatay sa dalawang biktima. Napansin ni Junhee na ang ganitong klase ng rubber mat ay karaniwang makikita sa mga basketball shoes. Agad na hinubad ni Kyung-jun ang kanyang sapatos upang patunayang hindi sa kanya ang mat. Pagkatapos, bumaling ang lahat kay Kim, na biglang kinabahan. At tama nga sila, kay Kim ang mat. Napansin din ni Leon ang malinaw na mga marka ng kagat sa kanyang kamay, na halatang naiwan noong may naganap na pakikipaglaban. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, umamin na rin sa wakas si Kim. Sinabi niyang si Kyung-jun ang totoong pumatay. Pero agad na gumanti ng paratang si Kyung-jun at sinabing si Kim ang pumatay sa lalaki gamit ang brick. Agad na napansin ni Leon ang pagkakamali. Walang sino man ang nagsabi na brick ang ginamit na murder weapon. Kaya paano ito nalaman ni Kyung-jun? Itinuro rin niya na bukod sa mga bakas ng paa ni Kim, may isa pang set ng footprints sa storage room. Agad na inakusahan ni Kim si Kyung-jun na siya ang mafia. Sinabi rin niyang nasa kamay ni Kyung-jun ang isa pang murder weapon, ang madugong palakol. Sa sobrang galit, inatake ni Kyung-jun si Kim at nagsimula silang mag-away. Agad na nagtakbuhan ng lahat para paghiwalayin sila. Pero biglang nahulog mula sa bulsa ni Kim ang isang red marker. Agad nilang pinaghinalaan na si Kim ang sumulat ng mensahe sa pader. Para mapigilan ang isa pang away, ikinulong nila ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na silid at kinuha ang kanilang mga cellphone. Matapos ang mahabang pag-uusap, sa wakas ay nagpasya ang lahat kung sino ang kanilang iboboto. Sinabi ni Junhee sa lahat na magtago agad pagkatapos nilang bumoto habang ibinabalik naman nila ni The Bomb ang mga cellphone. Sa huli, karamihan ay bumoto kay Kim dahil siya ang mukhang pinakamalaking sospek. Pero ang katotohanan ay si Kyung-jun mismo ang sumulat ng mensahe sa pader para ibintang ito kay Kim.
Samantala, hindi ibinalik ni Dabam ang cellphone ni Kyungjun. Sa halip, hiningi niya ang susi ng convenience store. Lumalabas na lihim na kinuha ni Kyungjun ang lahat ng susi habang abala ang lahat. Ang convenience store rin ang pinakaligtas na lugar na mapagtataguan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, ibinigay ni Kyungjun ang susi. Pagkatapos, dinala siya ni Dabam sa isa pang silid at sinabing naroon ang kanyang cellphone. Sa mismong sandaling pumasok si Kyungjun, agad na isinara ni Dabam ang pinto sa likuran niya. Sumigaw sa galit si Kyungjun pero hindi pa rin niya mabuksan ang pinto. Sa sandaling yun, inanunsyo na si Kim ang nakatanggap ng pinakamaraming boto at malapit na siyang ma-execute. Likas na napalingon si Kim at tumakbo. Biglang nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo at makalipas ang ilang segundo, namatay siya. Sa sobrang gulat ng lahat, lumabas na civilian lamang pala ang tunay na role ni Kim. Biglang nakaramdam ng kaba si Kyungjun. Ang totoo, sadyang inilagay ang madugong palakol at jacket para ibintang ang lahat sa kanya. Sa sandaling yun, pumasok si Dabam sa silid at tinanong si Kyungjun kung ano ang pakiramdam na siya naman ang pagbintangan. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Ang totoong mafia ay si Dabam, ang tahimik at halos hindi napapansing estudyante. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang binubuli ni Kyungjun at ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, sa wakas ay dumating ang pagkakataon niyang maghiganti. Tuluyang nawala ng kontrol si Kyungjun at walang tigil na binugbog si Dabam. Biglang tumugtog muli ang pamilyar na musika. Dahan-daang nawala ng malay si Kyungjun. Gaya ng inaasahan, in-execute ng mafia si Kyungjun noong gabing yun. Lumabas din na civilian ang kanyang tunay na role. Habang patuloy na dumarami ang namamatay, tuluyang nawala ng pag-asa ang lahat. Naniniwala si Leon na nakasalalay ang lahat sa susi na yun. Kung mahahanap nila ang host, baka sa wakas ay matapos na nila ang larong ito. Nagsimula silang tatlo na maghanap ng mga bakas. Kalaunan, nakakita sila ng isang nakakandadong kahon na tugma sa susi. Sa loob nito ay isang class photo. Hindi tulad ng malabong larawan na nakita nila noon, malinaw na ngayon ang bawat mukha. Pagkatapos, nakatanggap ng notification ang lahat ng nakaligtas na nagsasabing ang host ng laro ay isang babaeng nagngangalang Seiyun. Biglang bumalik sa alaala ng lahat ang mga alaala tungkol kay Seiyun. Agad silang natakot dahil patay na si Seiyun. Ayon sa mga usap-usapan, hindi raw niya sariling pinatay ang sarili niya. Sa katunayan, pinatay siya. Naniniwala si Leon na ginawa ni Seiyun ang larong ito para makapaghiganti sa pumatay sa kanya. Ibig sabihin, malamang ay nagtatago ang pumatay sa kanilang grupo. Nang marinig ito, agad na kinabahan ng isang babaeng nagngangalang Ana. Lihim siyang nakipagkita kay Somi at nakiusap na sabihin ito sa lahat ang katotohanan. Umaasang mapapatawad sila ni Seiyun at matatapos na ang laro. Pero tumanggi si Somi. Sinabihan niya si Ana na itago ang sikreto. Kapag lumabas ang katotohanan, paghihinalaan silang dalawa ng lahat. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Somi kay Dabam at sinabi nitong kailangan nilang alisin si Ana sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hihilahin niya ang lahat pababa kasama niya. Malinaw na ngayon na konektado rin si Dabam sa pagkamatay ni Seiyun. Habang naghahanap ng mga bakas, aksidenteng natagpuan ni Junhee ang cellphone ni Kyungjun. Diretso siyang pumunta kay Dabam at tinanong kung siya ba ang huling nakakita kay Kyungjun na buhay pa. Natarante si Dabam. Sinabi niyang buong panahon siyang kasama ni Somi at ng iba pa at wala siyang ideya kung saan pumunta si Kyungjun pagkatapos noon. Ang sagot niya ay lalo lamang nagduda sa lahat sa kanila. Pagkatapos, may dalawang lalaki na lumapit at sinabing matagal na nilang pinaghihinalaan ang dalawa. Mas maaga, nakita nilang hawak ni Somi ang susi ng convenience store na pag-aari ni Kyungjun. Noong panahong yun, sinabi ni Somi na itinago raw ni Kyungjun ang susi malapit sa isang fire hydrant at nakita lamang niya yun doon. Pero ngayon, iba na ang paniniwala ng lahat. Pinaghihinalaan nilang pinatay ni Somi si Kyungjun at siya mismo ang kumuha ng susi. Naalala rin nila na hindi kailanman nagkasundo si Somi at Seiyun at maging ang mga tsismis tungkol dito ay siya pa ang nagpakalat. Para ilipat ang sisi, agad na ibinoto ni Somi si Ana. Inakusahan niya si Ana na siya ang nagpakalat ng pribadong video ni Seiyun at sinabing siya ang pinakamalamang na mafia. Agad na itinanggi yun ni Ana at gumanti ng paratang. Sinabi niyang si Somi ang siyang nag-record ng video.
Para patunayan na inosente siya, ibinunyag ni Ana na isa siyang detective. Pagkatapos, sinabi niyang si Somi ang totoong mafia. Dahil sa mga tanong ng lahat, tuluyang bumigay si Somi. Umiiyak niyang sinabi na hindi niya kailanman gustong maging mafia. Para manatiling buhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin ang kanyang mga kaklase. Sa wakas, nakita ng lahat kung gaano talaga siya kamakasarili at kawalang puso. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga cellphone at bumoto para i-execute siya. Para iligtas ang sarili, sinubukan ni Somi na ibunyag si The Bomb, pero bigla siyang hindi makapagsalita at maging dugo ay kanyang isinuka. Binalaan siya ng sistema na hindi niya maaaring ibunyag sa mga citizen ang pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng mafia. Wala nang nagbigay ng atensyon sa kanya. Sa halip, umalis ang lahat upang maghanap ng panibagong mapagtataguan. Habang nakatitig si Somi sa isang kalapit na rebulto, nakita niya sa kanyang isip ang mukha ni Seiyon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Makalipas ang ilang sandali, namatay siya at binayaran ng sarili niyang buhay ang kanyang mga krimen. Samantala, mag-isang nakatayo si Ana sa rooftop habang walang magawa. Noong unang round, agad niyang sinuri ang role ng taong gusto niya. Kahit civilian ito, na-execute pa rin siya ng laro dahil sa isang maling desisyon ni Junhee. Dahil gusto niyang ipaghiganti ito, sinuri rin ni Ana ang role ni Junhee. Sa kanyang pagkagulat, citizen din pala siya. Maya-maya, nang maling paniwalaan ng lahat na mafia si Junhee. Lihim siyang nag-iwan ng mensahe sa pader na nagsasabing huwag itong pagkamalan. Hindi nagtagal, sumapit ang hating gabi. Muli na namang nawala ng malay ang lahat ng nakaligtas. Lumapit si The Bomb sa bangkay ni Somi at tinukso ito, sinasabing siya rin ang may kasalanan kung bakit iyon ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, nagising ang lahat sa balitang na-execute ng mafia si Ana. Nagtago si Junhee sa restroom habang nilalamon ng konsensya. Ilang taon na ang nakalipas, nakita niyang nahulog sa dagat si Seiyon. Pero masyado siyang natakot para iligtas ito at ang tanging nagawa niya ay panuorin itong mamatay. Matapos kumalma, bumalik si Junhee sa hall at sinabi sa lahat na alam na niya kung paano mahahanap ang mafia. Noong nakaraang gabi, lihim na nakipagkita si Ana sa nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya, si Junhee. Alam niyang malamang ay siya na ang susunod na biktima, kaya hiniling niya kay Junhee na gamitin ang kanyang pagkamatay para mahuli ang mafia. Para maprotektahan siya, naghanda si Junhee ng isang lihim na lugar kung saan siya maaaring magtago. Nag-spray rin siya ng walang kulay, walang amoy, at fluorescent na likido sa paligid ng entrada. Makikita lamang ang likidong yun kapag tinapatan ng UV light. Nag-record pa siya ng video kasama si Ana para maniwala ang lahat sa kanyang kwento. Pagkatapos, isa-isang sinuri ni Junhee ang mga sapatos ng lahat. May nakita siyang kumikislap na marka sa sapatos ni Mina. Dahil gusto niyang ipaghiganti si Ana, agad niyang hinikayat ang lahat na iboto si Mina. Pero napansin ni Leon na malinis ang ilalim ng sapatos ni Mina, na nagpapatunay na hindi ibig sabihin ito ay siya na ang pumatay. Sinabihan ni Jongwon ang lahat na huwag magmadali at iminungkahing maghintay hanggang gabi bago bumoto. Pagkatapos, bumalik ang dalawang babae sa crime scene upang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga bakas. Wala silang nakitang kahit isang footprint, na nangangahulugang malamang ay hinubad ng mafia ang kanilang sapatos. Pagkatapos, binuksan ni Jongwon ang kisame at nakakita ng napakaraming dugo sa loob. Dahil hindi dumudugo sina Ana at Mina, ang dugo ay maaari lamang pag-aari ng mafia. Agad na sinabi ni Leon kay Junhee ang natuklasan nila. Naniniwala siyang sadyang ibinintang ng mafia kay Mina ang lahat upang iliga ang atensyon ng mga tao mula sa tunay na pumatay. Samantala, takot si Mina na pagkamalan siya ng lahat na mafia. Nang marinig niya ang mga bagong natuklasan, nakakita siya ng kaunting pag-asa at nakiusap kay Jongwon na linisin ang kanyang pangalan. Bilang pasasalamat sa kanya, ibinigay niya kay Jongwon ang susi ng convenience store. Nang araw na yun, nagpasya si Leon na magtakda ng patibong para mailabas ang totoong mafia. Sinunod ang kanyang plano, nag-text si Junhee sa iba at sinabi niyang natagpuan nila ang camera na itinago ni Ana bago siya namatay at kasalukuyan itong nag-charge sa cafeteria. Sa mismong sandaling mabasa ni The Bomb ang mensahe, natarante siya. Lihim siyang pumunta sa cafeteria para burahin ang video. Pero wala siyang nakita roon.
Biglang dumating sina Junhee at Leon at agad nilang pinaghinalaan na siya ang mafia. Biglang nagkaroon ng malakas na pagtatalo sa labas. Ilang sandali bago nito, nagkataong natuklasan nina Jongwan at Mina na isang lalaking nagngangalang Nam ang nasugatan. Agad silang tumakbo sa infirmary at nakita nilang ginagamot nito ang kanyang sugat. Malakas itong indikasyon na siya ang pumatay kay Ana. Habang napupunta ang atensyon ng lahat kay Nam, hindi napigilan ni Dabam na ngumiti. Napansin ito ni Junhee. Tinanong ni Mina si Dabam kung bakit siya nasa cafeteria. Sinabi niyang naroon lang siya para tingnan kung fully charged na ang camera at pagkatapos ay tinanong kung paano nasugatan si Nam. Ipinaliwanag ni Nam na hindi niya napansin ang saksak hanggang sa magising siya noong umagang iyon. Para sa kanya, mas kainahinala pa si Dabam dahil lihim itong pumunta sa cafeteria. Nagparatangan ang dalawa at pareho silang bumoto laban sa isa't isa. Nagtiwala sina Leon at Junhee sa sarili nilang paghuhusga at sa huli ay bumoto laban kay Dabam. Pagkatapos, tinanong ni Jongwan si Nam kung bakit niya itinago ang kanyang sugat sa kanyang matalik na kaibigan. Pagkasabi nito, bumoto siya laban kay Nam. Tuluyang nawalan ng kontrol si Nam at ibinuhos ang lahat ng galit niya sa kanyang kaibigan. Noong nakaraang gabi, magkasama sila sa buong panahon, pero siya lamang ang nasaksak. Sa huli, sinigawan pa niya ang lahat at sinabing bahagi silang lahat ng mafia. Makalipas ang isang segundo, nakatanggap siya ng isa pang boto. Ang boto ay mula sa kanyang kaibigan. Hindi niya matanggap na may ganoon kaalagang bagay na itinago sa kanya ni Nam. Dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan, tuluyang bumigay si Nam. Kahit tapos na ang botohan, kumbinsido pa rin si Junhee na si Dabam ang mafia. Sinabi niya kina Leon at Jongwan na nakita niyang lihim na ngumiti si Dabam kanina. Pero sinabi ni Jongwan na mas mahalagang makahanap sila ngayon ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Pagkaalis ni Junhee, biglang may napansin na kakaiba si Leon. Hindi kailanman sinabi ni Junhee kung saan nagtago si Ana, pero dumiretso si Jongwan sa kisame. Ipinaliwanag ni Jongwan na mukhang iyon ang pinakaligtas na lugar, kaya nahulaan lang niya. Pero hindi kumbinsido si Leon. Tinanong niya si Jongwan kung siya ba ang sumaksak kay Nam. Hindi ito itinanggi ni Jongwan. Siya ang mafia. Siya ang nagbura ng lahat ng security footage at ginabayan ng kanyang mga kasama sa bawat pagpatay. Nang malaman ni Leon ang katotohanan, tuluyan siyang napaiyak. Hindi niya matanggap na ang kaibigang pinakatinatanggalan niya ng pagdududa ay isang walang awang mamamatay tao. Samantala, napansin ni Junhee na kakaiba ang kilos ni Dabam at lihim niya itong sinundan papunta sa restroom. Sa sobrang gulat niya, puno ng madudugong gamit na pangpatay ang isa sa mga cubicle. Sapat na yon upang mapatunayan na si Dabam ang mafia. Dahil sa matinding galit, gusto ni Junhee na ipaghiganti ang mga kaklaseng namatay, pero hindi niya kayang patayin si Dabam. Itinaas ni Dabam ang kanyang damit at ipinakita ang katawan niyang puno ng mga peklat. Sinabi niyang iniwan ng mga bully ang bawat isa sa mga yon. Pagkatapos, sinisi niya si Junhee. Noong binubuli siya, hindi siya kailanman tunay na iniligtas ni Junhee. Tuluyang nawala ng magawa si Junhee. Sa buong panahong yon, sinubukan niyang protektahan ang lahat, pero sa huli, walang nakakaintindi sa kanya. Sa wakas, nakiusap siya kay Dabam na huwag nang saktan sina Leon at ang iba pa. Sinabi niyang handa siyang mamatay kapalit nila. Samantala, patuloy na nagsusubo ng mga snack si Nam para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Biglang pumasok si Mina. Dahil naalala niyang bumoto rin ito laban sa kanya, nagpasya si Nam na isama siya sa pagbagsak bago siya mamatay. Sa sandaling yun, inanunsyo na malapit nang ma-execute si Nam at Citizen ang kanyang tunay na role. Nang marinig ang resulta, napuno ng pagsisisi ang kanyang matalik na kaibigan, pero huli na ang lahat. Patuloy na nagsusubo ng pagkain si Nam hanggang sa tuluyan siyang mabulunan at mamatay. Sa takot, mabilis na nagtago si Mina sa isang maliit na silid sa malapit. Makalipas ang ilang sandali, tumugtog ang musika at muling nakatulog ang lahat ng Citizen. Nakahanda ng patayin ni Dabam si Junhee nang biglang balaan siya ng sistema na huwag lumabag sa mga patakaran. Para mabilis na manalo, agad na hinanap ni Dabam si Jongwan at iminungkahing patayin nila ang huling 4 na civilian noong gabing iyon. Pumayag si Jongwan. Ang tanging hiling niya ay siya mismo ang bahala kina Leon at Junhee habang si Dabam ang pumatay sa iba.
Sabay nilang dinala si Leon sa freezer, balak siyang patayin sa pamamagitan ng pagyayelo sa kanya. Bago umalis, lihim na kinuha ni Dabam ang cellphone ni Leon habang dahan-daang tinaasan ni Jongwan ang temperatura sa loob ng freezer. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Dabam ang lalaking nagtatago sa infirmary at pinatay ito. Pagkatapos, pinatay niya si Mina at hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jongwan na tapos na ang kanyang trabaho. Agad na tiningnan ni Dabam ang cellphone ni Leon at napansin niyang nakabukas pa rin ito. Mas maaga, napansin niyang tuluyang namamatay at hindi na bumubukas ang cellphone ng bawat eliminated player. Isang bagay lang ang ibig sabihin nito. Buhay pa si Leon. Kumuha siya ng kutsilyo at nagmamadaling pumunta sa freezer, habang tinutokso si Jongwan at sinasabing wala itong silbi. Sinubukan niyang saksakin si Jongwan, pero hindi niya ito magawa. Lumalabas na hindi pinapayagan ng laro na patayin ng mga miyembro ng mafia ang isa't isa. Sinamantala ni Jongwan ang pagkakataon at nag-spray ng disinfectant alcohol sa mga mata ni Dabam. Pagkatapos, tinanggal niya ang temperature control panel at isinara ang pinto mula sa labas. Nang mapagtanto niyang nakulong siya, tuluyang nagalit si Dabam at sinaksak ang taong nakahandusay sa sahig. Pero agad niyang natuklasan na hindi pala yun si Leon. Pinlano na ni Jongwan ang lahat. Itinago niya ang totoong si Leon sa isang ligtas na lugar at gumamit ng ibang katawan para malinlang si Dabam. Matapos siyang ikulong sa freezer, tahimik na ibinalik ni Jongwan ang cellphone ni Leon habang natutulog ito. Kinabukasan, nagising si Leon sa balitang 2 civilian ang na-execute noong gabi. Lumalabas na hindi rin pinatay ni Jongwan si Junhee. Agad na hinanap ni Leon si Jongwan at tinanong kung bakit niya siya iniligtas. Mas mabilis sanang matatapos ang laro. Walang sinabi si Jongwan. Sa halip, iminungkahi lamang niyang magtulungan sila para unahin munang harapin si Dabam. Narinig ni Junhee ang kanilang pag-uusap at napagtanto niyang si Jongwan ang isa pang miyembro ng mafia. Sa kasamaang palad, nakatakas na si Dabam mula sa freezer. Agad siyang binoto ni Jongwan at binalaan ang dalawa na mag-ingat. Sinabihan ni Junhee si Leon na manatili sa silid habang pupunta naman siya para hanapin si Dabam. Habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit si Leon, napansin niya ang red along ibinigay sa kanya ni Jongwan ilang araw na ang nakalipas. Sa loob nito ay isang USB drive. Isinaksak niya ito sa isang computer at sa wakas ay nalaman ang katotohanan. Ang tunay na pangalan ni Jongwan ay Seon. Siya ang tunay na gumawa ng buong laro. Habang hindi pa rin makapaniwala si Leon, biglang bumukas ang pinto. Hindi nagtagal, nakatanggap ng mensahe sina Jongwan at Junhee at agad silang nagmamadaling pumunta sa rooftop. Doon, nakita nilang hawak ni Dabam si Leon bilang hostage. Pinipilit niya si Jongwan na magpakamatay. Maingat na sinabi ni Jongwan na kung mamamatay siya dahil sa banta, malamang ay parurusahan din siya ng laro. Habang nag-aalangan si Dabam, buong lakas na kinagat ni Leon ang kanyang braso at nakawala. Agad na sinugod ni Junhee si Dabam at nagsimula silang mag-away. Kumuha si Dabam ng bato at ibinagsak ito kay Junhee. Pagkatapos, sinaksak niya si Leon sa tiyan. Kahit malubha na ang kanyang mga sugat, nagawa pa rin ni Junhee na tapusin si Dabam. Habang nakahandusay at unti-unting namamatay si Leon, sinabi niya kay Jongwan na alam na niya sa wakas ang buong katotohanan. Nakiusap siya rito na tapusin na ang laro. Para mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan, lumakad si Jongwan papunta sa gilid ng rooftop. Ilang beses na kumislap ang kanyang katawan bago siya tuluyang nahulog mula sa gusali. Dahil patay na ang huling miyembro ng mafia, sa wakas ay nanalo ang mga citizen sa laro. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagising si Leon. Napansin niyang puno ng mga metal wire ang kanyang katawan. Paglingon niya sa paligid, nakita niyang nakaupo pa rin sa mga upuan ang lahat ng kanyang mga kaklase at walang malay. Biglang may isang lalaki at isang babae na lumitaw sa kanyang harapan. Agad silang nakilala ni Leon bilang mga magulang ni Seon. Ang katotohanan ay dinukot ng mag-asawa ang buong klase at ikinulong sila sa loob ng nakamamatay na larong ito. Sa puntong ito, 12-dosenang beses nang pinagdaanan ng lahat ang laro at sa bawat pagkakataon, si Jongwan ang palaging nananalo. Pero sa pagkakataong ito, maging ang mag-asawa ay hindi inaasahan ang naging resulta. Gusto nilang malaman kung ano ang naging mali sa pagkakataong ito.
Pero gumanti ng tanong si Leon at tinanong kung bakit patuloy nilang pinapahirapan ang lahat. Malamig na sumagot ang ina ni Seon na kailangang pagbayaran ng bawat isa ang pagkamatay ni Seon. Noong mga panahong yon, matagal na pinahirapan ng mga bully si Seon at maging ang kanyang mga pribadong video ay ipinakalat nila online. Sa huli, nawala ang kanyang kagustuhang mabuhay. Bilang matalik na kaibigan ni Seon, hindi rin siya ipinagtanggol ni Leon. Sa paningin nila, may kasalanan din siya. Matapos suriin ang sistema, natuklasan ng ama ni Seon na nanalo si Leon sa pagkakataong ito dahil nabawi niya ang kanyang mga alaala. Higit sa lahat, isinakripisyo ni Jongwon ang kanyang sarili upang iligtas si Leon. Naniniwala siyang sa wakas ay napatawad na ng kanyang anak ang mga kaklase nito at ayaw na nitong ipagpatuloy pa ang laro. Pero hindi kayang bitawan ng ina ni Seon ang kanyang galit. Sinabi niyang hinding-hindi niya mapapatawad ang mga makasariling estudyanteng iyon. Matapos masaksihan ang lahat, dahan-daang nawala ng malay si Leon. Nang muli siyang magising, inakala niyang panaginip lamang ang lahat. Pero agad niyang napagtanto na eksaktong inuulit ang lahat ng nangyari noon. Pero sa pagkakataong ito, nakaupo si Jongwon sa likurang bahagi ng silid at nakatitig sa kanya ng masama. At ganoon na lamang, nagsimula na naman ang isang bagong round ng nakamamatay na laro.